So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Skygo Baliwag branch para sa update natin. Ngayong araw na to, nakita na rin natin itong Skygo Earl 175. So tara, walk around na natin. Alamin natin yung presyo at yung specification na ito kung sulit nga ba ngayon 2025. Tara, samahan nyo ako. Walk around na natin. Ayos tayo siya. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goal. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls. So yun ang mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ito ay nagkakahalaga lamang po ng 60,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din po sila sa installment. At ipapakita ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang kanilang installment ng 1 year or hanggang 3 years and kung may rebating sila. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan. At para doon sa mga gustong bumili, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para at least ma-assist ko kayo sa mga ganitong motorcycle ni Skygo. So, ayun. At para naman doon sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Para at least doon sa mga gustong bumili, malaman nila kung ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to para at least meron silang idea sa motor na to. Ayos na ayos yan, di ba? And the hurt start thinning, and the more you push it, the fast start tripping till you're the only one standing up straight, winning all. No, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. So, yun nga ngayon, 2025, nakita na rin natin itong Earl 175 ng Skygo at medyo matagal na rin naman tayong naghihintay ng unit na to dahil nga last time, meron silang dumating tapos biglang na-pull out. Hindi natin naabutan yon. Pero ngayon, meron silang dalawang unit dito at para dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para at least ma-assist ko kayo kung magkano nga ba ang presyo nito at kung kukuha kayo ng finance or dito sa casa. So, dalawa din kasi yan. Okay? Para at least ma-assist ko kayo at makatulong ako sa inyo sa mga dream bike nyo. Okay? Katulad nito. So, ayan. Isa sa mga nagustuhan natin dito, yung handlebar niya. Napakalapad ng handlebar. Naka-bar end tayo dito, yung side mirror niya. Tapos yung screen o yung kanyang panel is naka-round style na digital na siya. At kagandahan, yung kanyang headlight is naka-LED na rin at meron din tayong maliit na bulb dyan. At yung kanyang taillight, na ang cute-cute ng itsura niya. Tapos bagay na bagay dito yung kanyang design kasi nga maliit. And then, the signal light niya is naka-LED. Halos lahat ng ilaw na ito naka-LED. Okay? At yung signal light dun sa harap. Ayan. Gas tank niya, malaki yung gas tank. At yung upuan natin dito talagang pang classic yung design na meron to. Okay, naka-timing chain na rin tayo rito. And, ayan, 5-speed nga pala ang isang to. Kahit sabihin natin 175, 5-speed. Eh, malalaman natin yung, ano dyan, yung power niya, and then yung torque niya. Ayan, nakita nyo naman sa specs natin. So, ayan, side stand natin para at least, tingnan natin, abot ba ng 5 to na kagaya ko? Ang ganitong motorcycle. Diba? Mukha naman din siyang mababa. Okay? So, isa pa nga pala sa nagustuhan natin dito, yung shock nga pala nito, meron na siyang baso at adjustable siya, parehas adjustable. Pwede nyo rin tong i-adjust yung kanyang baso kung gaano nga ba kung gusto nyo ng medyo malambot or medyo matigas, nasa sa inyo na yun. Okay, so ayan, 5 to ang ating height. Sakto naman yung mga hangin natin dito sa bulong. 5 to yung ating height. Tingnan natin kung abot ba ng 5 to na kagaya ko. Yun o, abot. Tsaka magaan yung motor. Magaan siya. Tapos nakayuko tayong ganyan. Ganda rin ng upuan. Ganda ng upuan.
Malambot siya. Hindi rin siya sobrang lambot, hindi rin siya sobrang tigas. Tapos ganito yung tsura natin. Pag nagre-rides tayo, ayan. So, meron tayong relax position dito ng ating binti. And then sa OBR, pwede rin tayo mag-angkas dito. Pero yung iba, dahil nga ayaw nila nag-aangkas ng mga ganito, pero pwede natin mag-angkas. Ayan. So, sa kanyang handlebar is malapad. Tapos lumapad pa siya lalo dahil dito sa kanyang side mirror. Ayan. Na-adjust naman tong side mirror, depende sa ganyan. Or kung gusto nyo, nung nakababa. Yung iba kasi nakababa yung gusto nakaganyan. Pero sa akin, mas komportable ako na nakaganyan siya. Ganyan. Ganyan, nakakaganyan siya. Okay sa akin yan. Turning radius niya, hindi siya ganun kalawak, no? Pero saktuhan lang to para makapag-U-turn tayo. Ayan, hindi siya ganun kalawak. Pero yung shock niya, maganda yung play sa harap. Kita niyo yan. Kita niyo yung play niyan. Tapos yung sa likod, syempre, kailangan pa natin i-adjust yan kung gusto natin ng medyo malambot or medyo matigas. Okay, nasa sa inyo na yun. Pero, yan. Ang laki oh. Tapos, ang komportable niya, siguro pag medyo mataas ka pa, or yung height mo nasa 5'5" pataas, medyo nakasubsob ka rito, nakaganong ka. Diba? Kasi ako pa nga lang, medyo subsob na ng konti Pero ang niya, komportable niya. Sa mga switches, okay naman. Sumasabay din naman, ordinary plastic pa rin ni Skygo yung ginagamit nila. Tapos kagandahan, meron din tayo ritong USB charging port. Ayan, di ba? So, ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang looks ngayon? Kung ano nga ba, kung ako yung tatanungin nyo, kung ano nga ba yung magandang gawin dito, maganda tong gawin, ang scrambler na type, no? Yun yung kagandahan dito. Palitan nyo lang yung gulong, medyo naka-dual sport, pang on and off-road, tapos wala ka na masyadong gagawin dito, lagyan mo ng grills or screen to, yung kanyang headlight. And then, yun na. Pang scrambler type na siya. So yun na nga, sa tingin nyo, sulit nga ba ang forma nito ngayong 2025? Comment nyo naman yun sa baba para at least malaman ko yung hinanain nyo o yung mga suggestion nyo. And ano nga ba yung pwede pa natin ditong isuggest kay Skygo para sa mga upgrade niya. Pero sa presyo niya na 60,000, sulit ka na doon. Okay? 60,000, meron ka ng 175cc na motorcycle. Ayos siya. So, siyempre, center stand natin, kung magaan din ba siyang center stand, yan, magaan din naman. Ayos. So, yun na nga. Nakita na rin natin itong Earl 175 ng Skygo. Grabe ang forma niya. Gusto ko yung datingan niya kasi napaka-classic, no? Napaka-modern din. Pag talaga meron kang mga ganitong motorcycle at ganyan ang itsura, nakakapogi. Sa totoo lang, nakakapogi kapag nakakasakay ka sa mga classic bike. Iba talaga yung dating pag classic bike, yung motor mo, okay? So, ayan, ikutan natin para at least na sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle. Meron kayo idea kung ano nga ba ang meron dito. So, tara, walk na natin. Ayos na ayos siya. So, yun na nga. Itsura natin dito sa kanyang headlight is meron tayo rito na LED. Okay, ayan yung itsura niya, LED. Meron din tayong bulb type din dito. Tapos yung kanyang signal light, naka-bullet type pero malaki yung kanyang itsura. Tapos LED na rin yan. Ganyan itsura nyo. Ganda oh. Pag napunasan pa ito ng maganda-ganda na paliguan, tapos napunasan ng maganda. Ang kintab na ito. Ganda. Yan, may mga chrome design din tayo rito. Okay. Yung kanyang headlight. Ganito itsura niya. And then, meron tayo rito ng Skygo na kulay gold, yung kanyang emblem. And then, meron din tayo rito na reflector side by side. And meron din tayo rito telescopic fork. Yun, may fender din tayo rito. Ito ay metal. Ayan, medyo maiksi lang compared dun sa early 150 natin dito na mahaba yun hanggang dito yun. Pero ito pinaiksi. And naka-single disc brake tayo rito, dual path caliper, naka-wide spoke. Okay, tube type pa rin naman to. Ang size dito ay
90 by 90 by 17. Ayan. So, dito naman sa kanya, meron tayo rito. Dito sa gilid, meron tayong ano rito eh. Meron tayo ritong susi. Ayan, di susi yan. Okay, para kapag nagpa-park tayo, malalak natin yung motorcycle natin. Ayan, dito. Napansin ko lang ngayon, ko lang napansin, meron pala siyang ganito. Okay, yan ba? Kita niyo ba? Okay, so, dito sa side, sa kanyang handlebar, kita niyo ba yung handlebar niya? Ang ganda, no? Ganda na yung tsura, naka-round style tayo rito, naka-digital. Naka-digital na rin siya, and yung ating brake fluid, yan, maganda na rin. Kahit di ka na magpalit, okay na rin siya. Meron din tayo rito, USB charging port. Yan, kita niyo ba? Yun, no? Okay, side mirror, ganda na side mirror. Ito, gandang-ganda ako sa side mirror nito. Di ba? Ayan, no? Kasi ang ganda ng quality. Okay, ganda yung quality. Switches, meron tayo rito sa kabila is electric starter. Yung grip niya makapit din, throttle medyo malalim. Yung kanyang front brake, yan, smooth naman, tsaka malapad. Dito sa side, meron tayo rito na goma, ayan, para sa kanyang clutch. Bigayin natin yung clutch. Ayan, okay. Ano naman siya, smooth naman. May flasher tayo rito. Meron tayong on and off ng kanyang park light, headlight, high and low, signal light, busina. Ayan. Okay. So, sa grip, ayan, makapit naman yung grip niya. Yung ignition, simple-simple lang din. Yung ating gas tank dito, malaki. Tsaka yung decals lang nito, napaka-minimalist lang. Ito lang, meron lang tayo ritong Earl. Tapos may decal siya rito. Hanggang dun sa kabila. Ayan, hanggang dun sa kabila. And meron tayo ritong parang padding para sa position natin o sa relaxed position ng ating tuhod. Ayan, pwede tayong dumikit dyan. Okay? So, yan. Yung framing niya. And then yung kanyang makina. Ang laki ng makina. Sobrang laki. And naka-carb type pa rin naman tayo rito. Yan. So, maganda rin yung carb niya. Denim din. Japan made din yan. Yan. Tapos ito yung pinakamakina niya. Ang ganda. May kickstarter pa rin tayo rito. Skygo tayo rito na naka-engrave. Okay. Footpegs natin, hindi siya napiplit. Pero combination ng rubber and metal. Rear brake pedal. Ang ganda ng design na ito. Hindi siya yung mukhang pang tricycle. Tapos malapad din itong kapakan niya. Yan. Sa makina niya, meron tayo rito monitoring ng kanyang oil. Pag alam natin or mamomonitor natin kung okay pa ba yung oil natin. Katulad niyan, ganda pa ng oil niyan. So, makikita natin yan kung maitim na ba o hindi. Ayan. Dito sa side, makita natin yung Skygo and then may 175. Ayan. Okay, so yun lang yung pinaka-design niya rito. No? So, sana dito na lang yung Earl, tapos dito yung maliit na 175. Kahit wala na to. Kahit Skygo na lang. Di ba? Suggestion ko lang naman. Para at least mas ano siya, mas maganda siyang tingnan. May cover tayo rito. Malamang dito rin kinakabit yung battery natin. Ayan. So, yung ating foot pegs para sa angkas, maganda yung alloy dito. Pwede nyo tanggalin to. Ayan. Pwede nyo tanggalin kasi hindi naman nakakapit dito yung ating tambucho. Ayan. So, pwede nyo tanggalin to kung ayaw nyo nang may nag-aangkas. Pwede nyo tanggalin. Ayan. Okay. So, sa tambucho natin, malaki yung elbow niya, mataba. And then, meron tayong cover dito na metal naman din yan. Tapos, sa kanyang shock. Yan, meron tayo ritong dibaso at adjustable siya. Ayan. So, with swing arm, malapad din, tsaka makapal. And then, naka-drum brake tayo rito, wide spoke din tayo rito, at yung size nga pala nito ay 110 80 by 17. Ayan. Tube type pa rin naman ang isang to. So, sa upuan, ito yung design niya. Napaka-brusko ng datingan niya. Classic na classic yung design. Meron tayong bracket dito. Okay? Pero para sa akin, hindi ko na siya lalagyan ng top box. Kasi parang nawawala yung pagka-pogi nung classic pag may top box. Saddle bag, pwede dito side by side. Di ba? Mas maganda siya. Ayan. Signal light niya is LED rin. Yung ating tail light, ayan, ang cute, di ba? Ang ganda ng design niya. And then yung ating lagay ng plate. Fender natin dito is metal naman to.
Metal ba to? Parang mukha siyang, oh, metal nga. Parang hindi eh. Pero ayan, metal siya. So, ayan, yung itsura natin sa ating chain cover at yung size natin para sa kanyang sprocket ay 45. Ayan. Malaki din. And naka-dual head shifter tayo rito. Ayan, 5 speed na rin ang isang to. So, ito ay one down. Ay, hindi. Puro pa ano pala to. Rotation pala to. Ayan, puro pababa pala siya. So, yun. Yun yung ating itsura. May nakalimutan ba ako? Yan yung itsura ng ating Earl 175 ngayon 2025. Sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, PM nyo na lang ako para ma-assist ko kayo. Okay? Ayos na ayos yan. So, yun ang mga best, no? Ito na ba ang motor? Nababagi sa'yo. Kung ito na nga, ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark B. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Aha.